Ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ang isinusulong ngayon ng grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinamon din niyang magpa-drug test sila ng Pangulo na ayon sa kanya ay pumasok sa rehab sa Germany nung bago ang 2022 presidential campaign. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. May hamon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na isa publiko ng dating Pangulo ang kanyang pruweba sa akusasyong isa umanong drug addict si Marcos. Bakit ko iprueba? It is for him to sit in the Luneta Park, pakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako. Sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Sinabi yan ni Duterte sa isang press conference sa Davao City kagabi. Tahasang tanong pa ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Hindi ko na sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drugs. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo o ng Malacanang ukol dito. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na baka epekto ng paggamit ni Duterte ng painkiller na fentanyl ang mga pinagsasabi nito laban sa kanya. Sagot ni Duterte, tumigil na raw siya sa pag-inom ng fentanyl. May 8 taon na ang nakalilipas at ginamit lang niya ito batay sa reseta ng doktor nang maaksidente siya sa motorsiklo. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao dumadala dyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. As a matter of fact, yun yan sa cabinet mo. Yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandyan sa Malacanang yung isa, nagtatrabaho. Binanatan din ng dating Pangulo ang PIDEA matapos sinabi ng ahensya na wala sa drug watch list nila si Pangulong Marcos. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to, sino ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay, sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Kasama ng dating Pangulo sa press conference si dating Speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez. Sa gitna ng kontrobersiya kaugnay sa People's Initiative, may pinagugulong naman ang kanilang grupo na plano pa raw sa secession o paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. And Mindanao is rich. But you can come. Pag independent tayo, kung kayo ninyo, ako gusto ko talaga. Gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Mabilis na sabi ni Duterte, hindi raw ito labag sa batas. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath,
in the presence of so many people, decide that we want a separate. At oras na humiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. Ako, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Tinuldukan din ng dating Pangulo ang mga haka-hakang balak niyang tumakbo sa susunod na eleksyon. I am permanently retired. Permanent na yan. Walang halong ano yan. Ayaw ko na. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Orgil Relator, nakatutok 24 oras.